Ang pambungad na eksena ay itinakda noong taong 1961 sa Natchez, Mississippi, kung saan kami ay ipinakilala sa isang mayamang negosyante na nagngangalang M.R. Van Wert. Siya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng laruan at kasalukuyang nakikitang kinakapanayam ang isang ginang na nagngangalang Kobe Delum para sa posisyon ng kanyang sekretarya. Sa panahon ng panayam, sinabi sa kanya ni M.R. Wert kung paano hinangad ng Diyos ang pagiging perpekto habang nililikha ang mga tao mula sa alabok. Naniniwala siya na ang isang plastik na manika ay walang kakayahang magkasala dahil wala itong kaluluwa at na kung ang mga tao ay tulad ng mga manika, ang Diyos ay magiging mas masaya. Pagkatapos suriin ang resume ni Kobe, sinabi sa kanya ni M.R. Wert na hindi siya karapat-dapat para sa trabahong ito sa kabila ng kanyang mahusay na mga record. Kapag sinubukan niyang magprotesta, hinawakan siya ng isang lalaki mula sa likod at lumabas ang kamera. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Kobe at napunta sa isang bahay na napapalibutan ng mga manika na kasing laki ng tao. Di nagtagal, tinanggap siya ni M.R. Wert sa sarili niyang bahay manika na idinisenyo at ipinaliwanag na naroroon siya sa susunod na 7 araw. Sinabi pa niyang napakaganda ng kanyang mga kwalifikasyon para sa posisyon ng sekretarya, kaya naman kinuha niya ito bilang isang pageant. Pagkarinig nito, sinabi niya na wala siyang interes sa posisyon, ngunit sinabi niya sa kanya na wala na siyang ibang pagpipilian. Sa isang estado ng gulat, sinubukan ni Kobe na tumakas, ngunit pinigilan siya ng bantay ni M.R. Wert, Eustace, na hindi makapagsalita dahil sa kawalan ng dila. Habang naghahanda si M.R. Wert na umalis, nakikiusap si Kobe na huwag siyang pabayaang mag-isa, kung saan inaangkin niya na hindi siya makakaalis. Hindi nagtagal, nalaman ni Kobe na ang mga manika na kasing laki ng tao ay, sa katunayan, mga totoong tao. Simple lang silang nakadamit tulad ng mga manika, nakasuot ng face mask at pinapanatili ang isang status quo na posisyon. Nagtanong si Kobe tungkol sa kung ano ang nangyayari, at isa sa mga manika ng tao, na nagngangalang Aurelia, ang nagsabi sa kanya na siya ay dinukot ng isang baliw na laruan, na nahuhumaling sa mga manika. Ayon sa kanya, naghahanap si M.R. Wert ng perpektong manika para makahanap ng ina para sa kanyang anak, Otis Van Wert. Para dito, pinipilit niya silang magsagawa ng iba't ibang pagsubok bilang bahagi ng isang pageant. Ang mga hindi sumukat ay aalisin sa pinakamasamang paraan. Pinayuhan ng isa pang manika ng tao, na si Harlene si Kobe, na magpahinga muna bago siya italaga sa kanyang unang gawain. Gayunpaman, patuloy na sinusuri ni Kobe ang mga pinto at bintana dahil interesado lang siyang makaalis doon. Sinabi ni Harlene na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Kobe dahil ganoon din ang reaksyon niya noong una siyang dinala rito. Nagtataka si Kobe kung hindi maghihinala ang batas kung nawala ang lahat ng nakapanayam. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Harlene na lahat sila ay nagmula sa iba't ibang background. Si Aurelia ay isang mananayaw, si Faye ay isang guro sa kindergarten, at si Bonnie ay direktang dinukot sa kanyang tahanan. Sinabi pa ni Harlene na walang silbi ang kanilang mga pagsisikap na makatakas dahil ang lugar na ito ay itinayo na parang safe. Habang nagbubukas ang kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Harlene ang tungkol sa ina ni Otis na nagngangalang Ellen, na namatay 2 taon na ang nakalipas. Nakasaad sa opisyal na kwento na nalunod siya sa isang leisyan, ngunit napagtanto ni Kobe na hindi ito totoo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Harlene ang totoong pangyayari. Nahuli ni M.R. Wert ang kanyang asawa na nakikipag-usap sa ibang lalaki. Bilang resulta, inutusan niya si Eustace na itapon silang dalawa sa isang balon. Mula sa kalunos-lunos na pangyayaring iyon, determinado si M.R. Wert na makahanap ng perpektong ina para sa kanyang anak. Dahil dito, napagtanto ni Kobe na ang pagkapanalo sa pageant ang tanging paraan para makaahon sa gulo na ito. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng isang malakas na kampana. Nagmamadaling inutusan ni Harlene si Kobe na magsuot ng damit, pumwesto, at manatiling tahimik hanggang sa hilingin sa kanya na lumipat. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Otis, at nakipag-usap sa bagong manika, si Kobe. Sinabi niya sa kanya na galit siya sa mga clown, at nagpasya siyang utusan si Eustace na itapon si Kobe. Para mailigtas ang sarili, ipinakita niya sa kanya ang isang magic trick kung saan pinapagulong niya ang kanyang fire truck ng mag-isa. Dito, ipinahayag na si Kobe ay talagang nagtataglay ng kakayahan sa telekinesis, at na kaya niyang ilipat ang mga bagay sa pamamagitan ng kanyang isip.
Ito ay nag-iiwan sa batang lalaki na labis na humanga. Kinagabihan, tinanong ni Aurelia si Kobe kung paano niya ginawa ang Feretrop, kung saan sumagot siya na nalaman niya ito mula sa kanyang tiyuhin na dating gumagawa ng mga magic trick. Mukhang nagsiselo si Aurelia at inakusahan siyang nagsisinungaling para manalo sa pageant. Sinabi ni Kobe na ayaw niyang maging ina ni Otis dahil ito ay nangangahulugan din ng pagiging asawa ni Emma Worth. Gayunpaman, naniniwala si Aurelia na ang pagkapanalo dito ay magbibigay sa kanya ng sapat na oras upang makabuo ng planong pagtakas. Habang nag-uusap sila, tumunog ang alarm na nagpapahiwatig na oras na para sa isang pagsubok. Kasunod nito, pinaupo silang lahat ni Emma Worth sa tapat ng hapagkainan at nagbubunyag ng menu crawfish cardinal at terrapin soup. Pagkatapos ay hinihiling niya sa kanila na iset up ng tama ang mga babasagin sa loob ng 1 minuto. Kung magtagumpay sila, maituturing silang perpektong may bahay. Nagsisimulang ayusin ng lahat ang mesa nang nagmamadali, desperado na manalo sa gawain. Inilabas ni Aurelia ang perpektong setting hindi tulad ni Kobe na ibinagsak ang isang baso ng tubig habang sinusubukan niyang kopyahin ang ginagawa ng iba. Pagkatapos mag-expire ang oras, may hawak si Emma Worth sa kanyang kamay ng isang panudlan ng baka habang sinisiyasat ang bawat setting ng mesa ng manika. Si Aurelia ay pumasa sa pagsusulit habang sina Harleen at Kobe ay tumatanggap ng 2 at 4 na puntos ayon sa pagkakabanggit. Samantala, si Faye ang gumagawa ng pinakamalalaking pagkakamali, kaya natulala siya sa prod ng baka bago siya itinapon sa balon. Ipinapahiwatig nito kung gaano kataas ang mga pusta at kung gaano kaperpekto ang bawat manika para sa kanilang patuloy na kaligtasan. Kinaumagahan, muling bumisita si Otis sa dollhouse at nakikipaglaro kay Kobe. Ipinakita niya ang parehong magic trick ng pagpapakilos sa kanyang fire truck. Kapag nagtanong pa ang mga lalaki tungkol sa trick na ito, inamin ni Kobe na ito ay regalo mula pa sa kapanganakan. Sinabi niya na iba siya sa iba tulad ni Otis, na hindi pumapasok sa paaralan at nakikipaglaro sa mga manika. Nag-udyok ito sa batang lalaki na ihayag na huminto siya sa pag-aaral matapos siyang mabuli ng kanyang mga kaklase pati na rin ng kanyang mga guro. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Otis na gusto niyang maging bagong ina niya si Kobe. Bilang tugon, nangangako siyang magiging pinakamahusay na ina kung kukumbinsihin nito ang kanyang ama na palayain ang iba pang mga manika. Dahil kumbinsido sa kanyang mga salita, pumunta si Otis upang kausapin ang kanyang ama noong gabing iyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang kanyang ama na may kausap sa telepono, humihingi ng karagdagang panahon para madagdagan ang pagbebenta ng kanyang mga manika na tinahikamay. Nang makita siyang nasa kasuklam-suklam na muod, nag-aalangan si Otis na sabihin ang paksang ito. Kinabukasan, tumunog ang kampana, at ang mga babae ay nagmadaling nagsuot ng kanilang mga costume. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Emma Worth sa bahay manika, at ibinalita ang kanilang susunod na pagsusulit. Upang makapasa sa pagsusulit na ito, ang mga manika ng tao ay dapat maghalo ng spray ng pamamalansa, at tiklop ang isang kamiseta sa perpektong paraan. Bago magsimula ang gawain, nagbibigay siya ng maikling kasaysayan ni Monsieur Sedox, ang may-ari ng Dauphin Street Laundry. Sa pagsisimula ng 3 minutong timer, ang mga babae ay nagsimulang magtrabaho dito ng may galit. Pagkalipas ng oras, susuriin ni Emma Worth ang kanilang trabaho, simula kay Harleen, na nakatanggap ng 3 puntos. Sa pag-inspeksyon sa kamiseta ni Kobe, nakita niyang sobrang tigas at nasusunog na rin ito. Bilang parusa para dito, pinilit niya itong ilagay ang kanyang kamay sa pamamalansa, at pagkatapos ay pinindot ito ng mainit na plansa. Sa kabila ng matinding sakit, hindi umimik si Kobe. Si Aurelia ay pumasa sa pagsusulit gaya ng dati, habang inalis si Bonnie dahil sa kanyang shirt na naglalabas ng mabahong amoy. Pagkatapos ay ipinaalam ni G. Worth sa natitirang mga manika na magkakaroon ng pangwakas na gawain bukas, at ang mahusay dito ay idedeklarang panalo. Sa resulta ng kaganapang ito, tinulungan ni Harleen si Kobe sa pag-aalaga sa kanyang mga sugat. Sa panahon ito, binanggit niya na may gusto si Emma Worth kay Kobe dahil maaari niya itong alisin dahil sa pagpaso ng shirt. Pansamantala, nakikinig si Aurelia sa kanilang pag-uusap at nagpa siyang patayin si Kobe. Para dito, kumuha siya ng matulis na metal na spike at umakyat sa kwarto ni Kobe. Sinaksak niya ang spike sa clown costume para lang matuklasan na isa lang itong mannequin.
Sa sandaling yon, lumitaw sina Harleen at Kobe mula sa likuran, na nagpapakitang alam na nila ang kanyang plano. Ito ay kinagalit ni Aurelia, na nagpapaliwanag na ayaw niyang mamatay. Sumagot si Kobe na wala sa kanila ang kailangang mamatay dahil mayroon siyang planong pagtakas at maaari silang lumakad sa harap ng pintuan. Nagbabala si Aurelia na hahabulin sila ni Eustace, ngunit tiniyak ni Kobe na magagawa nila ito bago mabunyag ang kanilang lihim na plano. Kinabukasan, binibihisan ng tatlong babae ang mga manikin sa mga kostyum na manika, habang nagtatago sila sa likod ng mga kurtina. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Emma Worth, kasama si Eustace, sa bahay manika upang ipahayag ang kanilang huling gawain. Habang nakikipag-usap si Emma Worth sa mga manikin, ginagamit ni Kobe ang kanyang kakayahang telekinetic para i-unlock ang exit door, at ang tatlo ay lumabas ng dollhouse. Kapag nasa labas na, nagbago ang isip ni Kobe at nagpasya na tuparin ang kanyang pangako na maging pinakamahusay na ina ni Otis. Pinili ni Aurelia at Harleen na huwag nang mag-aksaya pa ng oras doon at tumakbo para dito, habang pumapasok si Kobe sa mansyon ni Emma Worth para hanapin si Otis. Sa kabilang banda, si Emma Worth ay nagtanong ng isang tanong sa Biblia, ngunit kapag wala siyang natanggap na anumang sagot, sa wakas ay napagtanto niya na sila ay mga manikin. Sa mansyon, hinanap ni Kobe si Otis, at hiniling sa kanya na samahan siya dahil may sakit ang kanyang ama. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, natigilan siya ng batang lalaki gamit ang isang tungkod ng baka, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Samantala, nadapa at nahulog si Harleen, kaya nakiusap siya kay Aurelia para sa tulong. Gayunpaman, balak siyang patayin ni Aurelia dahil sa pagiging masyadong mabagal at malakas. Kumuha siya ng malaking bato upang basagin ang kanyang ulo, ngunit kasabay nito, siya ay binaril mula sa likuran ni Eustace, na pagkatapos ay napatay din si Harleen. Pagkaraan, nagkamalay si Kobe at nahanap ang kanyang sarili na pinigilan sa isang mesa. Tumabi sa kanya si Emma Worth at binabati siya sa kanyang pagkapanalo sa pageant. Ibinunyag niya na ang vintage doll ni Otis ay may ulong porselana na may nakatanim na hearing device, kung paano niya nalaman ang kanilang plano. Bilang resulta, gumawa siya ng huling pagsubok sa pananampalataya upang makita kung sino ang magtataya ng kanilang buhay para sa kanyang anak. Pagkatapos ng paghahayag na ito, isang malaking amag ng manika ang idiniin sa katawan ni Kobe, binalot siya ng porselana. Dahil sa kanyang pagkabalisa, ang kanyang mga kakayahan sa telekinetic ay kumikislap sa mga ilaw, ngunit hindi ito sapat na lakas upang tulungan siyang makatakas. Sa susunod na eksena, si Kobe, sa kanyang anyong manika, ay makikitang naghahain ng tsa kina Emma Worth at Otis. Sa sandaling ito, dalawang babaeng nakasuot ng damit ang lumitaw sa harap nila. Ipinahayag na sila ang mga mangkukulam mula sa Miss Robichaud's Academy. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para palamigin sina Emma Worth at Eustace at basagin ang amag ng manika, pinalaya si Kobe. Ipinaliwanag ng isang batang mangkukulam na mas maaga sana silang dumating, ngunit masyadong mahina ang mga spell ni Kobe. Mukhang naguguluhan si Kobe, kaya nilinaw ng mga mangkukulam na isa siya sa kanila at narito sila para iligtas siya. Nakiusap si Otis sa kanila na huwag siyang iwan, kaya pumayag si Kobe na isama siya sa isang kondisyon na hindi na siya babalik sa kanyang ama. Sa pag-alis nila, sinunog ng mga mangkukulam sina Emma Worth, Eustace, at ang bahay manika sa isang kisap mata. Sa huling eksena, nakita namin si Kobe na ibinaba si Otis sa Miss Robichaud's Academy. Bago umalis, iminumungkahi niya na gumamit siya ng ibang pangalan para sa kanyang kaligtasan. Maya-maya lang, may lumapit sa kanya na babae, at ipinakilala ni Otis ang kanyang sarili bilang si Spalding bago siya pumasok sa loob.